Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. The past days, may mga katalk time ako na mga uh, army, no? Dahil kumalat sa kanila na yung isa, nakausap ako, siguro na nawala yung kanyang fear, yung kanyang misery, in-share niya dun sa ibang group. So nagsunod-sunod ngayon, nagpapaschedule sa akin yung ibang mga sundalo. Okay. So there's nothing to be ashamed of, no? Kasi iba-iba tayong background, kung ano-ano, no? Lalo na kung may mga belief na mga mali, no? This is about fear, no? About conquering fear. Ang number one management ng lahat ng mental condition, number one really is awareness, no? You start from awareness. Yung bang ideya na ito ba ay delikado o hindi? Are you in danger or not? So, usually kasi, yung fear, no? O yung mga simptomas na lumalabas sa katawan natin, mga panic attacks, no? Yung extreme anxiety, yung sa disorder, yung preoccupied ka na, wala nang tulog, nangangayayat na, hindi na kumakain, hindi na functional, no? So, yun, disorder siya, no? May criteria para ma-diagnose ang tao with disorder. Dapat, ang anxiety dapat at least 6 months. Kasi, hindi pwedeng halimbawa kaka-hold up lang. Sabihin ko sa kanya, huwag kang magkaroon ng simptomas ng anxiety, kaka-hold up niya lang eh. So may trauma pa. So kadalasan lumilipas, no? Pag lumipas, lalo na yun, ito lagi ito na tinatanong eh. Bakit daw, coach, bakit kapag may narinig ako na inatake sa puso, bumulagta, namatay, ganyan, bakit triggered ako? Yun po ay normal, no? Normal because ayaw natin mangyari sa atin yun. O anong kagandahan nun? Then, meron tayong awakening, no? Na tinatawag, or wake up call na, ay, dapat pala magbago na ako, hindi na ako kain ng sisig masyado, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako maninigarilyo masyado, or hindi na ako magsastop talaga ako sa mga vices ko. So, those things nakakatulong at normal yun. Hindi mo sasabihin na dapat mawala agad. Because eventually, nawawala siya talaga. Pansinin ninyo, o kailan kayo huling nag-worry about somebody died na kilala ninyo, di ba? So, nawawala lang siya. Kaya ang disorder, talaga na-diagnose yan dapat mga 6 months, no? Para talagang masabi na, okay, hindi talaga nawala, talagang 6 months, okay, talaga ayusin to. Okay. So, itong video na to, pero dapat again, kailangan diagnose tayo ng doktor kasi gusto natin ma-rule out yung mga totoong sakit sa katawan na nagkukos ng mga symptoms na yon. Like, yung, kunyari, palpitation, baka may sakit talaga tayo sa puso, di ba? Baka mataba, baka enlarge na yung puso natin, whatever. So, kailangan ma-check talaga muna ng doktor yon para mabigyan ng tamang lunas at tamang gamot, no? So, ganun. Ang i-discuss ko today, yung mga common na sa buhay, yung mga tipong mga pang-araw-araw, pero miserable tayo kasi takot tayo. For example, injection. So, injection, may mga tao na hinihimatay sa injection because of fear sa injection. Mamaya, palawakin pa natin yung mga fear na mga pang day-to-day. Pero kailangan kasi gawin eh. Like, kunyari, injection. Yung isang army, takot magbigay ng dugo. No? Ang pagbibigay ng dugo, healthy also yun. No? Yung kape, no? Na black coffee, hindi pwedeng mga 3-in-1, hindi pwede yung mga processed na kape. Kailangan, yung talaga mula sa beans. No? Dapat black coffee lang, walang sugar, no anything. Nakaka-nervous yung kape. Yung mga tao umiiwas doon kasi yung nervous nila. Sorry. Galing kasi akong labas, nag-exercise ako, kaya ito itsura ko. Anyways, magsi-7 ng umaga. Sige, isa-isahin natin kasi masyadong malawak, malalim yung pag-uusapan natin. Okay? Sa injection. Okay. Ano bang nakatakot sa injection? Yung injection, may talagang pain naman. Huwag nating sabihin wala.
Okay. Ngayon, yung pain na yon, depende rin sa tao yon, sa tolerance niya of pain, no? May mga tao na parang wala lang sa kanya, okay? Meron tao na talagang kala mo pinatay siya. Di ba? So, normal yun. Iba-iba yung threshold natin sa pain, eh. May ganon, eh. Kaso, ang problema, no, napapalala ng catastrophizing. Or, minsan hindi catastrophizing, eh. Minsan yung hindi na pag-iisipan, ang gulo tuloy sa utak natin. Tumatakbo lang siya doon na ang gulo gusto. Ang sinasabi niya, basta masakit, period. Oh, masakit. Ganun lang siya. Pero kung magkakaroon ka ng awareness about injection and there's acceptance that there's gonna be a little pain, then mas nagiging manageable yung pag-inject sa'yo. Okay, halimbawa, well, na-experience ko na yun dati, nung bata ako or nung kailan lang, sa totoo lang, kung i-assess ko yung sakit niya, ano bang klaseng sakit talaga yung injection? Unbearable ba talaga siya sa akin? Okay, in general, ang injection may pain lang naman talaga. Pero kung titingnan ninyo, actually kung titingnan mo nga, o sige, papasok, o yun, may sakit, tapos ang bilis lang, tatanggalin na kaagad. So, ngayon, kung isipin natin maigi, lingering ba talaga yung pain? Well, depende yan kung anong gamot pa yung pinasok sa'yo kasi may mga makakapal na liquid na pag makakapal, halimbawa mga flu vaccine, yan, no? Medyo talagang may pain siya ng konti. Pero ngayon, titignan natin, mas feeling ko lang sa akin, ang what I'm doing now is helping you realize, no, sa sarili ninyo ko, ano, alam mo yung naglalakad ka, tapos bumangga yung daliri ng paa mo sa kanto, napakasakit na sa tagal pa mawala. Alam mo, okay, nakanto ka sa mesa. Ang sakit nun. Pero kahit yung sakit na yon, ano yung buong araw ba naglilinger? Hindi, di ba? Parang, ay, sakit. Yung gano'n, yung patatawa ka na, maiiyak ka na, hindi mo maintindihan. Pero, kung iisipin mo, kaya naman, di ba? Pero nandun yung pain. Tatanga-tanga ka eh. Eh di ganun. Now, kasi what I'm doing now is making you realize, magkaroon ka ng awareness na, no, talaga bang dapat akong matakot doon sa injection? Diba? So, yung realization na yon now empowers you. Nagkaroon ka na ng, talaga naman, sige, tatanggapin ko yung konting pain, but yung pain ba talaga na yun, ikamamatay ko? Yung pain ba na yun, unbearable ba talaga? Kasi pwede namang may pain talaga eh. O halimbawa, sabihin ko sa'yo, halika dito, kukuruting kita, sabihin mo sa akin kung hanggang saan mo kaya ha. Sabihin mo sa akin, o di alam mo na, kukuruting kita. So ngayon, kukuruting kita ngayon, nakaabang ka hanggang saan yung pain. Okay, kaya pa, sige hanggang kaya. Minsan hindi mo napapansin, sobrang taas na nung pain na yun. Hanggang sa, aray, o sige, masakit na, okay. Pero you see, yung willingness mo na magpakurot, knowing na abot ka sa pain na yon, no? I-measure yung threshold ng pain mo, hindi ka miserable. Wala kang takot actually. Because tinanggap mo na mag-uumpisa yan, kasi usapan, no? Sige, hanggang sa umaray ka kapag hindi mo na kaya. So there's acceptance, no? Actually, sa lahat ng pain, pati sa mga pain management, ganun ang ginagawa. Ganun yung ini-instill sa pag-iisip ng tao para mawala yung fear. Kasi yung iba hinimatay talaga eh. Kaya sila hinimatay, it is because yung catastrophic thought at because unbearable na yung fear, yung paghimatay nila, it's the body's way of resetting you. Masama ba yun? Hindi siya masama. Ano, mekanismo ng katawan yun talaga na para parang buhusan ka na o kaya sampaling ka na, hoy, mayos ka, parang ganun lang yun. Okay, so walang kailangang katakutan doon. Kasi mag-ano siya mag-reset na siya, babalik ka rin sa normal. Ganun, okay? Wag lang nahimatayin na nakatayo ka at babagsak yung ulo mo. So kailangan pag medyo nararamdaman mo nang himatayin ka, medyo sumandal ka na, tumupo ka na, o dumaus-us ka na para hindi ka mapahamak doon sa pagkakatumba mo. But yung fact na hinimatay ka because of that, that's fine. Babalik ka rin naman sa normal. Ganun lang talaga yung nagre-reset. Makikita niyo sa mga roller coaster. Yung mga bata, excited. Pero alam mo yung takot na takot. Takot. Sige, pero alam mo yung
siguro na may kantsawan na, may ano, gusto rin siguro may experience, yung tipong lulunukin na lang niya yung takot niya talaga. So yun, sakay siya sa roller coaster. Pagdating sa roller coaster, nanlalamig na yan, ito na mag-umpisa. Kasi yung ideya parang na, yung tunog ng roller coaster na gano'n, lalapit na, so ikaw nakakatas, mamatay ako. Actually, ang gulo-gulo ng isip niya, hindi niya alam kung ano talaga. But if you prepare yourself, no, doon sa mga thoughts, malimbawa na, okay, mag-uumpisa to, tutunog yan, tapos kukonti-konti, ay, anchor sa way pa rin ginagawa ko, roller coaster pala gano'n. Ay, kaya gaganon siya, hilain ka niya, tapos gaganon niya, ikot-ikot, pero ang bilis lang. Pero kung meron kang ganong awareness, naka-focus ka doon na ito mangyayari dyan, ito yung mararamdaman ko, enjoying ko lang to, matatapos na to, ang bilis lang, ilang minuto lang tapos na wala pang 2 minutes okay. So pero, versus dun sa tao na, ano mangyayari sa akin dito? Baka mamatay ako, baka ako magsuka ako ba? So, ginulo niya yung utak niya kung saan-saan na pupunta. So, kailangan mo i-manage yun, yung pag-iisip mo na, ang totoo, ang fact, yung katotohanan, ganito yan. Nakita ko kanina, hihilain si roller coaster, babakit ganyan, tapos tutunog yun, na nakakatakot, ano lang pala, ng mekanismo lang talaga na, tapos biglang bibigay na gano'n, tapos yung lula mo, gano'n. So kung meron kang ganong awareness versus dun sa, ano mangyayari, mamatay siguro ako, susuka ako talaga pagkatapos ganito. So ang gulo-gulo sa utak mo na nangyayari. That adds to fear. So dapat meron kang awareness na, okay, yung injection, yung roller coaster, ganito lang. Okay? So pag ganun yung isip mo, nababawasan ngayon yung takot. Or pwedeng may takot, pero gagawin mo pa rin. Kasi alam mong hindi ka mamamatay, wala ka sa danger. Gets? Okay. Isa yun, no? Kasi yun, yung gusto ko yung lalo na yung mga kapulisan natin, yung mga armies natin. Ang dami ko rin nakikita niyan sa mga Facebook, yung mga takot na takot talaga. Nakakatuwa kasi sila tingnan kasi army sila, tapos takot sila sa injection, di ba? So, it is because of that thought, no? Kailangan ma-process natin. Meron pa, ano ba yung kinakatakutan niya? Ito, sabi niya. Sabi ko, anong simptomas mo? Paano nag-umpisa ang anxiety? Sabi kasi pagkatapos ko maglaro ng basketball, nakaubad ako, tumapat ako sa electric pan, pinasukan ako ng hangin. So, pinasukan ng hangin. Usually, naririnig yan sa mga matatanda, sa mga chismisan na pinasukan ng hangin. Hindi ko naiintindihan yung science na pinasukan ng hangin. Kasi ang tao naman, inhale-exhale lang tayo. Di ba? Inhale-exhale. Hindi ko maintindihan yung pinasukan ng hangin. Okay? Hindi ko, ano yung science? Alam niyo ba pati yung pasma? Tayong Pilipino lang may pasma. So, ibig sabihin, pag nagplancha ka or naglaro ka ng basketball, dahil may ideya ka ng pasma, hindi ka maliligo, matutulog, pahinga ka muna, or I don't know, matutulog kang mabaho. Kasi, napaka-powerful nung ideya na hindi ka maghuhugas ng kamay kahit ang trabaho mo taga-sip-sip ng Poso Negro kasi may pasma. Ito yung bad news. Bakit sa Pilipinas lang may pasma? Bakit walang pasma sa US? In fact, yung mga NBA, pagkatapos sila maglaro ng basketball, ligo agad. Yung iba pa ngayon, yung sa sports, yung lumulublob sa yelo, sa tubig na punong-puno ng yelo. So you see, yung science versus yung mga belief na mali na naapektuhan tayo sa ating buhay, sa pang-araw-araw. Isipin mo kung wala kang ideya ng pasma. Di sana ang bango mo bago matulog. Di sana wala kang bakterya sa kamay kasi alam mong madumi yung inawakan mo at nagtrabaho ka, naghugas ka ng kamay, ligtas ka sa sakit. Hindi, iniisip mo, madumi na nga yung trinabaho mo, nagkalikot-kalikot ka madumi, sabi mo hindi ako maghuhugas kasi mapapasma ako. O di ba, tapos sinubuan mo yung anak mo, yung ano, dahil dun sa maling paniniwala, naapektuhan na yung buhay mo. Okay? So, sabi ko, teka lang, huwag tayo basta-basta maniwala. Minsan, questionin din natin kung ano yung mga paniniwala natin kasi mali talaga Walang pasma. Pilipino lang may pasma. Magtanong kayo sa mga doktor. Yung yung mga batang doktor, kasi yung iba, minsan kahit doktor yung mga yan, minsan naniniwala pa rin sila na, hindi dahil sa naniniwala sila, dahil sa nakasanayan lang nila. Alam mo yun, yung mga ganon. So, check nyo rin maigi. Okay?
Eto pa, may isa, ito dapat makabago. I was expecting, ayos na sana to eh. Kala ko, na to eh, na spread na sa buong mundo to. Sabi niya, may GERD siya, nagreklamo siya ng apdi-apdi ng dibdib niya. Tapos sabi niya, tumigil na daw siya sa ganito, sa ganito, sa ganito. Meron akong hindi narinig. Sabi ko, kailan ka na huling naggatas? Kagabi po. Sabi ko, ano ba na ang gatas? Acidic siya. Nakakapalala siya sa GERD. Hindi ka ba sinabihan ng doktor noon? Hindi, sir. So sabi ko, buti na lang nasabi ko sa'yo. Kaya, kahit anong inom ng gamot mo, kung nagagatas ka pa rin, kasi feeling ng mga matatanda, hindi to matanda, bata lang to 30 plus. Pero siguro, nakalakihan niya na yung gatas, kasi nga, gatas parang feeling mo alkaline, no? Kala mo, gatas parang papatay sa mga acid, ganun yung itsura no? Hindi, acidic siya. So sabi ko, hindi gagaling yung GERD mo. Yung GERD niya, yung masakit yung dibdib, mahapdi, nagpapalala dun sa simptomas niya. So, tapos gatas yung iniinom. Sabi ko, naku po, huwag ka magagatas, kuya. Huwag ka magagatas, huwag ka magkakape, huwag ka mag-meat na lalo na sa gabi kasi yung tiyan mo, produce ng maraming acid para i-burn yung makinain mo. Dapat konti lang, hindi lang meat. Talagang dapat tipong hindi ka busog yung nakakain, yung may laman lang yung tiyan mo. In fact, yun ang pinaka-the best na style sa pagkain. Yung hindi ka mabubusog, yung may laman lang yung tiyan mo. Okay? Sa mga nagda-diet dyan. Okay? So, next is yung power of the brain. Gusto ko muna explain yung power of the brain, yung catastrophizing, no? Yun lagi ko sinasample. Mag-isip ka lang ng mangga. Okay? Mag-isip ka lang ng manggang hilaw. Okay? Mag-isip ka ng manggang hilaw, malutong, masarap, maasim, mabango yung pagkakaasim niya, sarap. Tapos may masarap na bagoong. Yung iba sa inyo mahilig-hilig pa sa manghang, may asin pang ganyan, may bagoong na, may asin pa. Sa norte naman, mga Pangasinan, mga taga-Baguio, yung mangga nila doon, may asin tsaka suka. Grabe yung asin. Grabe. So, kung papapansin ninyo, yung imagination of the hilaw na mangga at may bagoong, nangangasim na tayo kaagad. Wala namang mangga. So, ganun ka-powerful yung brain na yung thought mo pa lang nagmamanifest na sa body. May effect na kaagad, naglalaway ka na. In fact, pati behavior, isip mo, bibili ako mamaya ng mangga, kain ako. Or, hindi niya na mapigilan, lalabas na siya. May mangga doon sa labas. Pati behavior niya affected coming from the thought. Okay? So, isipin mo, yung bang catastrophizing na injection, mamatay ako dito, ito na yung katapusan ko sa injection. Ano mangyayari sa katawan mo? Pwede ka talagang matayin, pwede ka talagang manginig sa takot. Kasi yung utak mo, ito na yung injection, kamamatay ko to. No? Kung hindi mo iniisip ng tama, no? Yung injection. Pero kung sinabi mo, may konting sakit naman yan, pero hindi naman ako mamamatay dyan. O di ngayon, pati yung katawan mo, hindi nagre-react the way na nagre-react siya sa isang totoong dangerous na sitwasyon. Diba? May sunog. Di ba? Pag may sunog, may sunog! Yung ref, buhatin. Nabubuhat nga yung ref dahil sa adrenaline, no? Dahil sa totoong danger, nagiging powerful tayo because of the adrenaline, no? Of the other stress hormones na lumalabas, mga cortisol, ganyan, no? Mga norepinephrine, no? So ganun. So, talaga, ang bottom line is really managing your thoughts. At may control ka. May control ka. Pwedeng, kasi ang thought natin, pwede mag-isip ng kahit ano yan eh. Sa injection na yun, mamatay ako dyan. Sabi niya, ang OA naman ito ni Jeremy. May matao, ganun. Hindi nila sinasabi, pero yung reaction nila, ganun. Okay? Ini-exaggerate ko na lang. So, kaya natin kontrolin yon. Halimbawa, hindi ako magugas kasi may pasma, baka mapasma ako. Now you realize, sabi pala ni Jeremy, ganito, wala naman palang pasma. Tinanong ko rin yung doktor, wala naman palang pasma. So,
pwede maghugas na ako. Yun yung katotohanan. So, habang naghugas ka, mawala yung takot mo kasi walang pasma. Okay? So, yun, no? Yung power of the brain. Pero tingnan nyo kasi, magto 20 minutes na. Dapat 10 minutes lang to eh. Ang dami ko pa dapat ipaliwanag. Sinulat ko na nga. Halimbawa, yung takot sa, ano to? Sinulat ko. Yung MRI. Ito, MRI. Nag-MRI ako. MRI, yung papasok ka talaga doon sa machine na bilog, tapos ang ingay-ingay, gumagano'n sa loob, naka-MRI. Ano yun? Siguro mga 30-45 minutes kailangan, hindi ka pwedeng gumalaw, kailangan, hayaan mo lang siyang mag-bang. Nagawa ko na yung 2 beses sa buong buhay ko. Yung una, nakayanan naman. Okay? Na-imagine ko. Tsaka may music naman eh. Pwede ka daw may music. So, ang ginawa ko nung una, wala kang choice eh. Minsan may mga ganun eh. Kahit takot ka, wala kang choice. Gagawin mo talaga yun. MRI ka. Itong pangalawa naman, MRI. Sabi ko, well, 45 minutes, gagawin ko siguro, try ko na lang matulog. Although maingay, talagang, may ano yan eh, may kang earphones, no? To protect you from the noise. Sige, gagawin ko na lang, relax na lang ako. Tapos ito gagawin ko. Pagpaplanuhan ko na sa isip ko yung gagawin ko sa buhay ko, anong negosyo yung papasokin ko habang nandun ako sa loob para productive ako, para hindi ako mag-isip ng mga, hala, mamamatay ako dito, sasabog yung ulo ko, yung mga kung ano-ano, di ba? So ginawa ko, sige, tinanggap ko na maingay yan for 30-45 minutes. Ito yung mga pwede kong gawin dyan. Itong gagawin ko, pag-iisipan ko yung negosyo na gusto kong pasukin. Okay, yun yung pag-iisipan ko yun. Ngayon, kung matutulog ako, di matutulog ako, tapos pagising ko ulit at maingay. So, ang dami nangyayari doon. Habang nandun ako sa loob ng MRI, minsan may part na nakakatakot na, ano mangyayari wala namang mangyayari sa akin. Kasi pagkatapos, kinokontrol ko. Kasi yung utak ko, ang dami sinasabi na, ala. Pero, ano inahalala mo? Ginaganon ko yung utak ko, ano inahalala mo? Ano mangyayari sa akin dito? Wala naman. Hindi lang komportable na sa loob ka dito for 30-45 minutes. Pero ano talaga ba mangyayari? Wala, nakahiga ka lang. So ano ba diferensya ng nakahiga ka natutulog versus nandun ka lang sa loob nun? Safe ka rin naman. Habang nakahiga ka natulog ka, in fact natulog ka 8 hours, nakahiga ka lang naman. So ano ba diferensya dun sa loob ng MRI? It is because ang dami mong pinag-iisip na, baka ganito, baka ganito. Walang nang ganun. So, go to the facts. Ano nangyari? Yung tao, papasok lang sa MRI, papasok siyang ganun, may tunog, higa lang siya, hindi siya pwede gumalaw. Nakaka-tense kasi, huwag ka hindi pwede gumalaw, ganyan. Nakaka-tense kasi naman totoo yun. Okay, pero sige, pero ganun talaga. Papasok ka sa loob ng MRI, it's the same with matutulog ka. Sanap, tulog ka lang. Wala nga lang MRI. Pero ano bang difference ng MRI at natulog ka? It's really your thought. Yung thought mo yung magsasabi na, hala. Pero pag ready ka, anong inahala mo? Sabi mo sa thought mo, anong inahala mo? Parang tanga. Diba? Okay, anyways, 22 minutes na. So, yun lang. Sana makatulong ako dun sa mga fears. No? Ang point lang is that, kontrolin natin yung isip natin and tanungin natin, may sense ba yung pinagsasabi mo, takot? Parang wala naman. MRI, mamatay ba ako sa MRI? Hindi naman. Injection, mamatay ba ako sa injection? Parang hindi naman. Totoong may sakit, pero yung sakit ba unbearable talaga? Kaya naman. Para hindi ka mag-react na, mamatay ako sa injection, mag-MRI ako, mga ganun. Okay? Meron pa isa, last. Yung sa airport, sabi niya, sir, takot kasi ako mag-isa, magbiyahe mag-isa. Paano kung himatayin ako doon? Sabi ko sa kanya, sige. Halimbawa, hinimatay ka doon sa airport, ano mangyayari? Wala akong kilala doon, walang ganun, mahimatay ko. So, sige, kunyari ako yung security guard, nakita ko hinimatay ka, may tao. Sabi ko, may kalat to, hinimatay, may tao, sa tingin mo ako yung security guard or kahit ako biyahero. Kunyari, ikaw, tanongin kita, sabi ko sa kanya. Yung katabi mo hinimatay, anong gagawin mo? Dead ma? Well, bala ka dyan, himatayin ka dyan. Ganun ba magiging reaction mo? Ano yung magiging reaction mo? Okay ka lang. Guard, tulong, may hinimatay. O, saan nila dadalhin yan? Sa clinic. Ano mangyayari? Titingnan siya ng doktor doon, iinumin siya ng gamot, ganyan. O himatay ka kasi wala ka palang kain, gutom ka, ganun, okay. O sige, malis ka na. So, anong kinakatakutan mo? Na mag-isa ka na magbiyahe. So, ang dami. Kasi iba sa atin, automatic, pag may nangyari, patay agad. Hindi naman ganun. Meron pa isa, last talaga, promise, last. Sabi niya, kasi kapamanganak niya lang, ang sakit talaga daw ng tiyan niya, feeling niya may infection siya. May anxiety daw siya. Hindi siya natulog, talagang may anxiety siya sa tiyan niyang masakit. Sige, sabihin natin, sige na-infect ka. Ano mangyayari? Ano magiging course of action?
or series of events mo na nagkaroon ka ng infection, mamatay ka ba agad? Hindi. Anong gagawin? Kunyari, namilipit ka dyan, may infection ka. Siyempre, dadalhin ako ng asawa ko sa ospital. O pagdating mo sa ospital, mamamatay ka doon? Hindi. Titingnan ako ng doktor, bigyan ako ng gamot, o pagkatapos, mamatay ka? Hindi. Tapos depende sa doktor kung ilang araw ako doon, o tapos mamatay ka? Hindi. Gagaling ako, pagkatapos gumaling, lalabas ka ng ospital, tapos mamatay ka? Sabi niya. Okay. So, hindi naman pala porket ba may ganito ka, patay agad? Kasi tayo, ganun mag-isip. Okay, nakakatawa. Nakakatawa. Ituloy ko lang ha. Ang sarap magkwento eh. Also, ganito. Tatandaan nyo rin na yung fear natin, normal reaction yan. Okay? Yung mag-react ka, it's normal also. Pero, kasi nanggagaling sa amygdala yan. Yung amygdala yan yung mga naka-record na. Halimbawa, humawak ka sa mainit na takore. Hindi ka nahahawak ulit. Naka-record din sa utak mo. Hindi mo na kailangan siya isipin. Automatic na yan na basta may takore, hindi ka basta-basta humahawak. Kasi naka-record na basta may takore yan, pwedeng mainit yan, mapasok ka. So, naka-record sa amygdala yan. Pero, dahil meron tayong prefrontal cortex, yun yung rational mind. Ibig sabihin, siya yung brain, siya yung nag-iisip na, hindi, halimbawa, kunyari nakita ka ng, kunyari madilim na, nakita ka ng ahas sa gubat, uy, ahas! Tapos, si frontal cortex mo, hindi mo gumagalaw. Bagging lang pala, bagging. Tapos niya ngayon, binato niya gano'n, bagging nga. So, si frontal cortex, yung magkocontrol ngayon doon sa takot. Takot ka, ahas! Kasi, naka-record, basta gano'n yung shape, ibig sabihin, ahas noon, delikado yun. Iwas tayo, kaya ka nag-react na gano'n. Si frontal cortex, sasabihin niya na, hindi naman gumagalaw bagging lang, bagging nga ba? Di babatuin niya, bagging nga. So, yung takot, dahil nag-isip siya ng tama, na bagging lang pala, hindi naman ahas, nawala ngayon. Nag-subside ngayon yung nervyos niya. Pero hindi automatic zero agad. Andun pa rin yung nervyos, nakabahan pa rin ako kasi nakita ko yung kala ko ahas eh. Hindi agad yun nawawala. Kasi adrenaline yun eh. It will take 8-15 minutes yung adrenaline sa katawan bago mawala. Kaya nandun pa rin yung, ninervyos talaga ako kanina kasi kala ko ahas. So, hayaan mo lang na lumipas yun. Okay? Hayaan mo lang lumipas. Ano pa? Meron pa takot sa MRI injection. Ano to? Sulat ko. Death. Ito death. Okay. Well, although, nasabi ko na rin naman na death agad. Hindi naman death agad eh. Hindi porket may sakit ka, death agad. Flu lang, may death agad. Diba? GERD lang, death agad. Nag-skip lang yung puso mo, death agad. Hindi ganun, no? So at least meron ka lang awareness na normal na nagsiskip ang heart minsan. Depende kung ikaw ay dehydrated, bababa potassium, etc. Pero syempre, importante, nagpapatingin talaga tayo sa doktor, no? Any symptom, no? Kailangan, lalo na kung mga emergency, sa mga first time, kailangan gawin talaga yon. Pero kung yung tipong kahapon lang, nasa ER ka, babalik ka na naman sa ER ngayon, walang silbi yun. Okay? Kasi kung nag-ECG ka na kahapon, nag-blood test ka pa, nag-x-ray ka pa, biglang 24 hours, biglang sumama yung, di ba? So, lalo na kung bata ka pa. Ngayon, kung may edad-edad ka na, tipong 80, talaga masama yung pakiramdam niya, baka yun din talaga yung time niya. So, kailangan ibalik talaga sa ospital. So, maraming scenarios na pwede i-consider, no? So, and then, eto, may kukwento ako, napakasaya. Gawin na natin 30 minutes, 2 minutes, 1 minute din, na lang para yung mawala talaga yung fear ninyo. No, college ata ako noon eh. High school. Basta, gano'n. Ang ginawa ko, nauso yung ringtone na yung batang tumatawa na parang tiyanak, yung may echo pa yung mga gano'n yung bata. Ang ginawa ko, may dalawa akong pamangkin. At college ako noon. O nagtatrabaho na ata ako. Tapos high school sila. Gano'n, high school sila. Sa elementary. Nandun sila sa may dirty kitchen, naghuhugas sila ng pinggan. Hindi. Basta, plinant ko na yung telepono ko doon. Na ipaparing ko, tutunog yung ringtone na yun, tumatawang tiyanak, parang gano'n. So, nandun sila sa kusina. Nandun sila, Justin, tsaka si
Kaloy. Si Justin at si Kaloy nasa baba. Gugas sila ng pinggan, I don't know, nag-uusap sila, nagpupuyat sila. Bigla akong pinatunog. Maya, kita mo yung dalawa, makapakit dun sa kwarto, biga dun sa amin. May tiyanak, ganon. Tawa kami ng tawa ng ate ko, kasi tinanong ko yung telepono ng ate ko, te, paring mo, ganyan-ganyan. Tapos tawa kami ng tawa, hindi, ganyan-ganyan. Tiyanak. So, dahil hindi nila alam kung ano yon at weird, natakot sila. It's a normal reaction. That's okay. The following day, sa tingin ninyo, pag pinatugtog ko ulit yon, yung tiyanak sound na yon, do you think matatakot sila? Pwede. Sa una, uy, ano yun? Tiyanak yung telepono lang pala ni Tito. Ganon. So, andun yung amygdala and then frontal cortex na, yung telepono. So, nalilaya sila. Ulit-ulitin ko yon. Sa tingin mo ba magre-react? Kunyari, ulitin ko araw-araw yun. Na patugtugin yung telepono doon, patunogin. Sa tingin nyo ba yung reaction nila pareho pa rin? Hindi na. Hindi nila papansinin yun. Parang sabi lang, tanga-tanga naman ito ni Tito. Ganun lang. Okay? So with that, dapat tayo nag-dose ng doktor. Maraming salamat. Thank you. Bye.